So matapos nga pong mapahiya ng Pinoy vlogger na si Boy Bagsik nang dahil sa first round TKO na sinapit nito sa banyagang bakasyonista, ay tila hinahunting na ito ngayon ng mga Pinoy boxers at vloggers. Nauna nang naghamon ang isa pang vlogger na si Boy Ungas, kung saan pinapapili pa nito ang banyagang boxer kung ano daw ang gusto nitong sapitin pagkatapos ng kanilang laban, banig o wheelchair. Bukod dyan ay sinabi din ni Ungas na easy fight lang daw sa kanya ang dayuhang ito, kaya itaga nyo umano sa bato na first round knockout ang gagawin niya dito. Bagay na pinalaga naman ni Luciel. Ayon sa kanya ay baka daw hindi nalalaman ni Ungas na may sumatotal na 40 amateur fights na siyang karanasan sa boxing. At 36 ang panalo niya with 20 knockouts, habang 4 naman ang talo. Banta nito kay Ungas na ito na daw ang magsisilbing pang 21 ina-knockout niya. Kaya ipaalam lang daw sa kanya ni Ungas kung pupunta ito ng Siargao para maturuan niya ito ng chicken dance kagaya sa kapatid nitong si Boy Bagsik. Pagkatapos nito ay agad namang humingi ng tawad si Ungas sa banyaga at sinabing estratehiya lang naman umano yung ginawa niya at panpahype para mas madami ang views. Pan-content lang naman daw kasi ang plano niya, pero papalagan niya pa rin daw si Luciel basta isang friendly match lang daw sila. Habang nakisawsaw naman ang nagpakilalang nawawalang kapatid nila Jimwell Pacquiao at Eman Bacosa na si Limuel de Barbo. Banat nito na asa na daw yung matangkad na bumugbog kay Boy Bagsik. Gusto niya umano itong masubukan sa isang sparring session. Tingnan niya daw kung makakaporma pa ito sa Pirata ng Pinas. Giit pa nito na wala daw dapat ikabahala si Luciel kasi hindi niya naman umano ito papatumbahin. At bagkus papaikutin niya lang daw ang ulo nito ng parang counterclockwise para matauhan. Ganun pa man ay nagbigay naman ng payo ang ating pambato na si undefeated middleweight knockout artist Weljun Mindoro kay Boy Bagsik. Ayon kay Mindoro ay sana umano wag na itong makikipag-sparring pa sa mas malalaki kasi iba daw talaga ang bigat ng suntok ng mas malaki. Bagay na tama naman kaya nga may tinatawag na weight division sa boxing. Para po sa mga hindi nakakaalam ay sa 168 pound super middleweight division lumalaban ang banyagang ito at may edad pa lamang na 20 anyos. Nakakuha na rin daw siya ng lisensya bilang professional boxer sa Las Vegas pero hindi pa siya lumalaban bilang isang pro boxer. Sa kabilang banda naman mga idol ay hindi nga po pinalampas ng kampo ng Japanese monster na Oya Inoue ang pagkakataon na samantalahin ang public media workout ni Junto Nakatani kanina. Ito po ay dahil makikita natin dito na bantay sarado ng kanyang ama at trainer na si Shingo Inoue ang mga galaw ni Nakatani. Nang sa ganon ay masilip niya ang kondisyon nito at mga dapat nilang gawin sa laban sa Mayo 2. Hindi po ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ng kampo ni Inoue dahil halos lahat ng mga nakakatapat ni Inoue ay laging present ang kanyang ama sa public media workout upang magmasig sa kalaban. Noong makalaban ni Inoue si Marlon Tapales ay madaming Pinoy boxing fans ang nagreklamo nang dumalo sa media workout ni Tapales ang tatay ni Inoue dahil nakikita ito ng mga Pinoy bilang isang pandaraya. Pero dahil public workout ito, ay ibig sabihin po niyan ay bukas ang kahit na sino para manood at mag-video. Kaya kung usapang teknikal ay walang mali sa ginagawang ito ni Inoue. At bagkus nagiging wais lang sila sa diskarte dahil hindi naman ito pinagbabawal. Lalo pat pwede din naman pumunta ang kampo ng mga kalaban sa media workout ni Inoue. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.